Maraming salamat po sa ating Diyos na napakabuti at makapangyarihan sa lahat. Tayo po muna ay dumulog sa pagkainan ng panalanginan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, o Diyos namin na tapat na palaging hindi nagbabago, laging sariwa, bawat umaga ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkain ng buhay na walang hanggan. At sa pagkain namin ito, Panginoon, pagdidili-dili ng iyong salitang gintong butil ng buhay, samahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo, upang patuloy ito po ay maisapamuhay namin ng buong may pag-asa at pagtitiwala sa isang Diyos na siyang may akda ng aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon, Panginoong Kristo na siyang makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Nais ko lamang po ibahagi sa Jeremiah chapter 29, verse 11, English Tagalog ng Diglot Version Bible. Sabi po rito, the best plan is the plan of God. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa ating pong mga buhay, tayo po ang gumagawa ng plano, natural, pinag-isipan, pinaghandaan po natin, wala namang pong masama. Ngunit kadalasan natutupad. Okay po, kung ano yung pinlano natin, siya naman ang nangyari. Subalit kalaunan, parang nakikita natin iba ang nagiging resulta. At ang pinakadulo, nalungkot lamang po tayo. Ito po ay paalala sa atin ng Panginoon. Yung pong ating tinuran sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Yun nga po na sapagkat siya lang ang may alam ng lubos na mga plano sa ating buhay. Kaya nga po ang the best plan is the plan of God. Lagi po natin siyang sasanggunihin. Lagi natin siyang isasama sa bawat ating mga plano sa ating buhay. Dahil po, siya lamang po ang mayroong gawa. Siya po ang the author and perfecter of our faith. Siya lamang po ang gumawa sa atin at siya nakakaalam kung ano yung nararapat para sa atin. Sapagkat siya po ang tayo po ang kanyang obra maestra. No? At siya nakakaalam ng lahat ng bagay para sa atin. Kaya po, maraming salamat po dahil tayo ay mayroong Diyos na siyang patuloy na nakakaalam ng mga plano sa ating buhay. Magtiwala lamang po tayo. Sa bawat pagpaplano po natin, lagi nating unahin. Ano po ba ang kalooban ng Diyos nang sa gayon, sa kaduluhan ng ating plano, hindi lamang matagumpay, kundi ang ating mga plano ay mayroong kagalakan at kapayapaan sa ating pamumuhay. Maraming salamat po. Tayo po'y muli dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Panginoon. Makapangyarihang pangalang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat po muli. Holy Spirit, thank you so much for your holy presence in the midst of us. Salamat po sa mga pagpapala, Panginoon, ng kaliwanagan ng aming kaisipan, ng aming puso. Ang lahat ng aming gagawin, ang aming mga balak, plano sa aming buhay, Panginoon, kayo ay palagi naming kukonsultahin upang sa gayon, ang aming plano ay babasbasan po ninyo ng pagpapala, ng katagumpayan at kailanman hindi kami maliligaw at kailanman hindi kami mawawalay dahil ikaw ang aming Diyos na nagmamahal patuloy sa amin na siyang may gabay. Maraming salamat po. Muli, ito po aming dalangin, puno ng pasasalamat sa iyo, O Diyos namin, na walang humpay na nagmamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ikaw naman ang aking kanlungan. Sa piling mo ko'y mananahan. Pagkat ikaw na